Tapos nag-fill up ka na ng form. Nasa SMDC na, may email lang nga kami tungkol din sa unit mo. Itong 25,000 pesos, ibabawas yan dito. Tama? So ibig sabihin may 875,000 pesos ka na babayaran mo sa loob ng, nababayaran mo sa loob ng 64 months siya, Shai? 64? 68 months. 68 months. Kuha mo? So ngayon, para malaman mo ang iyong monthly, 68 i-divide natin sa 875. Kaya lumalabas ang monthly niya sa magkano? 11? 16,000. Kaya ang monthly mo ay 16,000 pesos. 1,000 dirham. Tama? So itong 1,000 dirham, ihuhulog mo sa BDO, hindi sa amin ha. Doon sa account ng BDO, i-assist ka ng mga yan. Tuloy-tuloy mo siya ihulog sa loob ng 6 to 8 months. Wala ka pa naman balak umuwi for good eh. Oh. So sakto lang, para ka lang nag-iipon. Nakuha mo? Okay. Ngayon, sir, nakumpleto ko yung 6 to 8 months. Kakahulog ko monthly, 6 to 8 months na tapos na pala. Anong mangyayari? Nasusunod mo ako? Pag nakumpleto mo na to, ang kasunod na mangyayari, ito na. Turnover na ang property mo. Kasi tapos na ang building eh. Tapos mo nahulugan ng 6 to 8 months eh. Tama? Okay. Ngayon, para mas maintindihan mo na maigi. Sir, ang binayaran ko ay ng 6 to 8 months ay 1,000 dirham buwan-buwan. Na-turnover na ang property sa akin. May balance pa ako. Ito yung tinatanong mo. Tama? Magkano yung balance ko? So ang balance mo, pwede mo siya ngayon i-bank financing. Yung loan. Bank loan na tinatawag. Pwede mo rin siya bayaran ng cash. Kung may cash. Kung may cash ka, let's say tumama ka sa masus. Tumawa Tumawa sa loto. Tumawa ka sa loto. Wait, 4 years to, 5 years halos to, you can never tell. Oo. Diba? Ako ang ibig sabihin, hindi mo wala mo na sweldo. Mamaya makahanap ng Makahanap ka ng akong magbabayad diyan. Yes. Ituloy-tuloy mo lang siya kasi 6 to 8 months yan eh. 1,000 ka lang ng 1,000 ng 1,000. Si Ria nga tuloy-tuloy, dalawang unit, dalawang property niya. Hindi niya namamalayan, tapos na. Gusto nga lang yan, magbayad. Wala na tanong eh. Nakukuha mo? Okay, ngayon. Sir, ang tanong. Pag nag-loan ako sa bangko, sino mag-aasikaso? Kami din. Meron tayo niyan sa Pilipinas team, sa BDO. Meron din tayo sa BPI. Marami tayong bangko. Ang bangko ang kukontak sa'yo once na patapos na to. Ma'am, yung unit mo, gusto mo dito na lang sa bangko namin? Kuha mo? So ikaw na lang ang magsasabi sa kanila. O sige, ayoko dyan, mataas ang Balik, kami ang pipili kung saan namin gusto. Unit ni sa ilang bangko tumatawag dyan. Tatawagan kayo, kayo mag-alala. At saka sasabihan namin kayo. Nasusundan mo? Ngayon ang tanong, ilang taon ko babayaran yung kulang? Kasi ang kulang ko, kung 5 million yan, ito yung 4 million na sinasabi mo. 4 million, Tama? Ito yung 4 million na sinasabi mo na iba-bank loan mo or babayaran mo sa cash. Eh kung wala kang cash, pwede ka mag-bank loan. Ngayon ang tanong, tingnan mo igiyan, intindihin mo. Sir, kung magbabank loan ako, ilang taon naman ako magbabayad sa bangko? Narinig mo na yung pag-ibig? May pag-ibig ka. Oh, wala kang pag-ibig. Tawa siya. Nakakamilig ka sabihin. So parang yun yung pag-ibig. Pwedeng 20 years, 30 years, 15 years, 10 years. Pwede yun sa bangko. So halimbawa, lakihan ko yung sulat ko. Nakikita niyo ba? Sige. Halimbawa, 10 years mo siya, 10 years or 15 years ka in-approve ng bangko. Okay? So kung 15 years ka in-approve ng bangko, maghuhulog ka sa bangko sa loob ng 15 years. Nasusunod mo ako? Magkano kaya sir ang ihulog ko sa bangko? Para lang bigyan kita ng idea ha. Ito hindi to eksakto na numero. Pwedeng mataas, pwedeng mas mababa. Kasi ang interest rate ng bangko is from 6 to 7.5% sa total na niloan mo. Mas mababa. Mas mababa kaysa 5-6. Kaysa 5-6. Oo, hindi. Tsaka tawag dito, back finance, in-house financing. Yung sila mismo na sa kanila ka na 12% na mataas yun. So sa bangko, let's say for example, naghuhulog ka sa bangko ng 35,000 pesos monthly. Naghuhulog ka ng 35,000 pesos monthly sa bangko sa loob ng 15 years. Tama? Ito na yung kinakakaba mo. Saan ako kukuha din, sir?
Tama, yan yung naglalaro sa isip mo eh, kasi ito yung iniisip mo eh. 15 years huhulugan. Bakit after 4 years ba magpo-for good ka na? After 5 years ba magpo-for good ka na? Hindi pa sure. Hindi natin alam. Mamaya parating ka pa ng Amerika. O parating ka pa ng Italy. Hindi, we can never tell. Pero yung property mo sa'yo yan. Kung ngayon, sir, saan ako kukuha ng 35,000 pesos? Nakalimutan mo na sa'yo na yung property. O saan ka Na kukuha? turnover na kasi Saan ka nabayaran na kukuha? O di dito. yung rent. So magkano po yung Rent. rent? Okay. Nasusundan mo na yung process ha? Okay. Magkano ngayon sir ang rent? Okay. Dalawang klase yung rent. Meron tayong tinatawag ng Airbnb. Yun yung daily. Alam mo yung staycation? Yung pag-uwi mo doon, 2 araw lang. Oo. Halimbawa, ito yung unit mo. Kailangan ko lang ng 2 days, 3 days. Oo. Tapos pag alis ko, bakante na naman. Si Rhea na naman na Nag-rent. Para ka may hotel na literal. Ang tanong dyan, sir, magkano kaya? Di ba? Ang Airbnb sa ngayon nasa 2.8 to 3.2 per night, per day. Para Oo. sa hotel. 3 to 2.8 to 8 3,000 pesos pesos. per day. Kaya lang, ang pinag-uusapan natin, 6 to 8 months pa, hindi naman ngayon eh. Ngayon, ganyan yung presyo. Sa tingin mo, hindi mo tataas? Nakuha mo? So, liitan ko lang. Sabihin na lang natin, 4,000 mo lang napaparentahan per day. Per day, 4,000 mo lang napaparentahan itong unit ko. Eh kaya lang, hindi naman isang buwan na rerentahan. Kasi ako, 2 araw lang ginamit ko. Binayaran kita ng 8,000. Pag alis ko, bakante. After 2 days, si Rhea naman, inirentahan niya ng 3 days. Pag alis niya, si Jake naman. So halimbawa, 15 days mo lang siya napaparentahan sa loob ng isang buwan. Magkano yan? 4 times 15. 4 times 50. 4 times 15. Pagkano? Oh, 4 times 15. 2 15, 30. 4 na 15, 60,000. 60,000. 60,000 Tumubo pa. Exactly. 60,000 ang pumapasok sa'yo, buwan-buwan, hindi bubog ang unit mo kasi 15 days lang na may tao. Oo. 35 yung binayad mo, meron ka pang 25,000 buwan-buwan times 12. Yun yung kita mo sa loob ng isang taon. Magbayan. Mm. Yun lang yun. Nakuha mo? Kumita Nagtanong ko sa'yo, may pa. ginagawa ka? Wala. Sinong magpapalit ng mga budget, mag-aasikaso sa Pwede unit? mo yan siya i-enroll sa atin. Mm. I-enroll sa atin. Meron nun. Bayaran mo na sila kapraso. Pero meron nun. Pwede rin, ito pag isa. Pwede mo rin yan i-enroll. Ito ha, daily, Airbnb. Airbnb, ibig sabihin ng Airbnb, air, breakfast, and bed. Oh. No? Meron pa tayong tinatawag na long term. Ano naman yung long term? Yun na yung yearly. Iyan na yung yearly. Mm. Ang SMDC meron tayong tinatawag na good abode stays or prime key. Sila ang nag-aasikaso ng rental. In-explain ko rin sa ito before, nakalimutan mo lang. Mm. Parang department, kumbaga sa isang company, merong HR department, may security department, may cleaning department, di ba? Sa isang kumpanya, the same din kay SMDC company ang SMDC. So meron tayong property management company or department na nag-aasikaso ng long term. So dito sa long term, parang dito, pag nagrenta kayo ng flat, di ba yearly? Monthly lang siya. Ako yearly ako. Yearly, kasi sarili mo ang flat eh. Oo. So ngayon ang tanong ko sa'yo, nakita mo ba yung may-ari ng building? Hindi. Pero Hindi. magbabayad ka ba? Oo. Na taon-taon. Office lang tinatawagan Office, ako. o yun ang property management. Oo. Yung office na binabayaran mo. Meron din tayo nun. So kung i-enroll mo yung property mo doon sa prime key, no, that will be 1 year. Halimbawa na lang natin 50,000 mo na paparentahan buwan-buwan. Sa loob ng 1 taon, yan ang renta ng unit mo. Yearly tayo eh. So ngayon, pag nagrenta, di ba may deposit? Di ba may advance? Ganun din yun. So kung minsan, plus 2 months advance, plus 2 months deposit. Kuha mo? So ito ang papasok na pera sa'yo sa loob ng 1 taon. Ang tanong, sir, kung yung prime key ang mag-aasikaso, may bayad ba sila? Yes, may bayad yun. Hindi ka nila sisingilin. Saan sila kukuha ng bayad? Dito. Sa nagrenta sa'yo. Yung 1 month, sa kanila mapupunta. 11 months, advance at saka deposit, pupunta sa bank account mo. Nasusundan mo? Kasi sila lahat nag-asikaso, wala ka kasakit-sakit ng ulo habang nagtatrabaho ka dito. Habang bumibiyahe ka kung saan ka man pumunta. Sila ang mag-asikaso lahat niyan.
Nasusundan mula sa viewing, documentation, rental, cleanliness, lahat. Nakama? Ganun siya. O ngayon, kukwenta tayo. Kung 50 mil ang pumapasok sa'yo, isang buwan lang, kung 50 mil ang pumapasok sa'yo kada buwan, di ba? 35 yung binabayad mo. Meron ka pa rin 15,000 pesos na ikita. Plus, or i-times natin sa, may advance ka pa at saka deposit. Times natin sa 14. 11 plus 2 plus 2 plus 15. So, 15,000 times 15 ang papasok sa'yo taon-taon. Nakuha mo? Ang tanong ko, naglabas ka ng 4 million pa? Naglabas ka ng 5 million ba dyan? Magkano nilabas mo? Ito lang, ang down payment. Nasusundan mo ako? O, ito pa. Para naman ma-enjoy mo ang property mo, ang mga kababayan natin dito kahit sa ibang bansa, tuwing uuwi sila, hindi nila pinaparentahan. Bakit? Sila ang nagamit. Dali nila pamilya nila, enjoy nila. Swimming sila doon, pool sila doon, mag-gym sila doon. Property mo yan eh. Pero siyempre, alam mo naman kung kailan matatapos. Halimbawa, akong tenant, alam mo kung kailan matatapos kontrata ko. PM mo lang or message or email mo yung Frankie na hindi ko muna i-renew yung tenant for 2 months kasi uwi ako. Gagamitin ko yung property ko. Tama? So enjoy mo ng pamilya mo. Pag alis mo, parintahan mo ulit. Pag uwi ka, ikaw ang gumamit. Pag alis mo, parintahan mo ulit. May susundan? May tanong. Meron. O, tanong. Pag nabayaran ko yung 900,000 Turnover ang unit mo. turnover. Bibigay na So sa'yo. yung every month 1,000 Pag natapos mo yung 1,000 natapos ko yun. pesos every 1,000 dirham every month, sa loob ng 6 to 8 months, turnover ng property mo. 6 to 8 months. Mga 5 years. Kaya ka tinatanong kita kung may bala ka na umuwi, wala pa naman. Kasi binibuild pa yun din yung ano, Nakita mo kanina, yung di ba? building, ginagawa pa lang. Kita naman Nakita mo kanina yung, yun siya, ginagawa Yung pa lang. future kanina, di ba nakita mo yung future? 2 building, may swimming pool. Yun siya. Ano ba yung sinasabi na turnover kung hindi pa pala gawa? 6 to 8 months from now, 5 years. 5 years from now, gawa na siya. Oo. Pero ngayon, hindi pa siya gawa. Kaya nga pre-selling. Kung gusto mo ng turnover agad, dito ka bumili, dito ka pumili. Sa akin, sa amin ni ano. Kaya nga si Layla pumipili ngayon dito sa amin po. In 2 months, in 3 months time, makukuha niya. na yun. Maparintahan na. Oh, pero naglabas siya ng bulto na pera. Hindi siya naglabas ng pa 1,000, 1,000, 1,000, 1,000 lang. Oo. Naglabas siya halos ng 1,000,000 pisong bigla para makuha niya kagad yun eh. Kasi itong down payment niya na 900,000, binayaran niya ng 1 shot. Oo. Tama? Kita mo ang diferensya? Ayun. Kaya pala Kaya pala magmamonthly ka lang. Oo. Oo. Naintindihan mo ngayon? Ganun lang siya. O, ayan na siya, huwag ka na lumayo. Si Rhea. Kaya yan sila naglabas ng bulto na pera kasi gusto na sa'yo nila. pala babe, bigla Makuha. pala sa'yo. Binigla ko talaga para maparintahan. Ganun siya. Ano siya, give me 5. Oh, give me 5. 6 months. Tapos sinisi nila ako kasi nga, hindi ko inaasikaso. Siya nagpapatagal-tagal. Oo, ako nagpapatagal. Kung baga ganito, ang down payment ni Rhea sa unit niya 900,000. Dinivide niya to sa 6 months. 6 months lang. Tama? Oo. Pero hindi 900,000 yun, mahigit yung milyon. Dinivide niya na 6 months. Kaya nagmamonthly yata siya ng 100,000 something. So nakumpleto niya na, lagpas-lagpas na nga eh. Lagpas na. 2 Matagal years ako na. nag-over kaso hindi niya nga inaayos. Wala pa siya. Tamad ako. Ayusin, bayad lang siya ng bayad. Hindi pa naman daw siya uuwi. Oo. Nakaw mo, yun ang pagkakaiba ng RFO at saka ng pre-selling. Kasi RFO, ibig sabihin, ready na nga eh, ready na, nakatayo na. Kaya kailangan maglabas ka ng bulto. Bigla kung gusto mo na siya maparintahan. Pero kung wala ka pa naman balak, uwian, wala ka rin balak pa naman parintahan, gusto mo lang magkaroon, hulug-hulugan mo lang. So ngayon, tanongin kita, alin na mas maganda dito, RFO o pre-selling? Pre-selling. Kaya nga sabi ko sila, most ng OFW sa atin dito, pre-selling sila. Kasi nagtatrabaho pa naman sila dito eh. Wala pa naman sila balak umuwi after 2 years, after 3 years, hindi pa nga nila alam kung kailan sila uwi. Yung RFO, ito yung may mga pera na nabulto, na nakatago lang, na walang nagagastos lang na kung saan-saan. At saka mga negosyante. Kasi imagine mo kung
may 50,000 dirham pa, anong negosyo pwede mong gawin? Paano po kung nabayaran yung 20%? Hmm. Na-paid niya daw yung Na-pay 20%. Ito, na-paid mo ng one time. Ah. O di wag ka dapat sa pre-selling dito ka. Alam mo kung bakit? May budget ka. Alam mo kung bakit? Ginagawa yung building eh. Fair. Kahit binayaran mo na ng bulto, ng one shot, eh, hindi pa tapos. Useless. Anong gagawin mo? Hmm. Useless. Nasusundan mo ako? Kaya ka, monthly mo lang. Ngayon, kung may pera ka na gusto mong ibultuhan, dito ka mamili. Kagaya ng unit niya. Para after 3 months, after 6 months, pwede na. Saan mo ba tinatago pera mo? So, sa bangko. Kumikita ba ang pera mo sa bangko? 3%. Ito, tingnan mo. Kung sa bangko mo to inipon, ito ha, kasi nagmamantli ka ng 1,000, di ba? Umabot siya ng 900,000 after 5 months, after 5 years. Tutubo ba yan ng 1 milyon? Tutubo ba yan ng kalahating milyon? Nga. No nga. Tama? Nasundan mo na siya ngayon? Ngayon, ito pag isa gusto ko maintindihan mo, ha? Itong ini-enjoy ni Rhea ngayon. Tingnan mo. Ngayon, 2024. Tama? Ang presyo ng property mo ng twin na 1 bedroom with balcony ito. Tama? Ang tanong, sir, 68 months from now, anong taon? 68 months from now, anong taon? 2030. 2030 to 29. 2029. Oh, So 29. 2029, sabihin na natin 2029, ang tanong ko sa'yo, magkano na ang presyo ng property mo sa 2029? Sa palagay mo, nagtaas o tumaas? Magkano ang tinaas? Sa ikaw lang walang ba yung sagot? Estimate. mo lang ba? Ang iba dyan sabi sir na doble, yung iba dyan na triple, yung iba dyan. Walang maling sagot. Sa tingin mo lang magkano? Walang idea. Wala pa. kang idea. Okay, ganito na lang. Huwag na natin doblehin. Mula sa 5 million, pagdating ng 2029, naging 8 million. Tama? Yung kay Rhea property, ito direksyon kita, 2 bedroom sa Shore Residences, binili niya lang ng 10M. Pinahulog-hulugan niya lang, wala na siya nilabas ng 10M. Pag ngayon ka bibili doon, 19 million. Wala pang 3 years. Grabe, ang taas naman tinaas, sir. 9 million ka agad itataas. Kasi, it is because doon sa ano mo, sa location. Nasa MOA kaya yun. Nasa Tapos mga- katabi mo rin nun yung Suns, yung sa'yo naman, tataas din yung Suns, yung tayo nun. Search nyo ngayon, pati kita mo ni sa'yo, tingnan mo yung Shore, 2 bedroom kung magkano. Grabe. Benta ko na. Mabenta ko na yun sa'yo. Pwede. Ano mo muna, passive income. Pwede na yan, anytime, tatagalin mo, benta mo, panalo ka na siya. Pero kaya ilan mo. Ito pa mo kailangan. Kaya, O ngayon, tanongin kita magkano yung tinaas. Naging 8 million. Ayaw ko share niyan. Ayoko niyan. Ano pwede kong gawin? Benta mo. Kagaya ng iniisip ni Rhea. Nakuha mo? Dati siyang 900,000 na nilabas mo. Ito lang naman nilabas mo eh. Kasi pagka turnover, tumaas na siya eh. Oh, Pag binenta mo, magkano ang kinita ng pera mo? 3 million. Ang 900,000 mo, kumita ng 3 million. Masama loob mo? Mm. May ginawa ka ba dyan? Wala kang ginawa. Ang ginawa mo lang, naguhulog ka lang 1,000 buwan-buwan. Sige lang, sige lang, sige lang. Para ka lang nag-iipon. Saan ang talo mo dyan? Ngayon siya talo kasi gusto niya i-transfer sa akin. Yun pala. Ang transferation Ay, pala mas ng mahal. pangalan, mas Nasa mahal. 300,000 yun. Hmm. 150 to 300,000. Parang transfer of title yan. Hmm. Transfer title. Yung titulo mo dapat sa'yo. Transfer mo sa Ipat pangalan. sa akin. kaya May ko mga lang proseso mag- yan. Tandaan mo, property ang pinag-uusapan natin. Legal documents ang kailangan dyan. ID mo, perma mo, kailangan usapan nyo, kailangan nakanotaryo yung transaction yung dalawa, so on and so forth. So, hindi na sinabi. Hindi Lugi ka matatransfer. pag transfer mo. Hmm. Panalo siya, pero lugi ka. Bakit? Magbabayad ka pa na mas mahal. Yung 1,000 dirham mo ba buwan-buwan? Yung 1,000 dirham ba monthly? Maliit o napakaliit para sa'yo? Ano po kasi, sabi ko, Hmm. ayaw na ako pakuhanin. Nino?
Yung tatay ng anak ko. Bibili na lang daw siya. Bibili siya. Kailan kanya bibili? Pag ready na ako umuwi. Pag ready ka lang uwi. Magkano na pala yung ng property pag ready niya ikaw umuwi? Bilang ka muna niya. Para anytime pwede ka umuwi. Yun nga po sabi ko, bibili naman siya pero ayoko po kasi. Kaya nga. Bumilan mo muna kamo ako bago ako umuwi. Sigurista style ba? Tama. Be wise. Andito ka na eh. Plus, tingnan mo. Tingnan mo. Pag bumili kayo ng bahay, lupa, no? Pag bumili kayo ng bahay, lupa, kailangan mo ng bultong pera dyan. Tama. Kailangan mo ng bulto. Dito, 1,000 dirham mo lang buwan-buwan habang andito ka. Pag uwi mo, tsaka mo parintahan, tsaka mo ibenta. Tapos ibili mo ng bahay. Bili mo, exactly. Ang kinita mo dito ng 3 million, ibili mo ng bahay. Hindi mo kailangan